Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, 1 Timothy chapter 4 verse 8. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Pag-usapan naman natin ngayon yung spiritual training, yung binabanggit sa Biblia na training in godliness or training in righteousness. So, sa pag-aaral natin yesterday, maraming nasagot sa ating pong isipan, yung parable of the sower na tinutukoy po ng Panginoong Jesus doon sa Matthew 13 verses 18 to 23, yung mga dahilan kung bakit iba-iba po yung epekto ng salita ng Diyos sa buhay ng iba't ibang tao. So, pinapaliwanag din dyan sa parable na yan kung ano yung ginagawang pag-atake ni Satanas sa salita ng Diyos. At pinapaliwanag din dyan yung iba-ibang Christian experiences na nararanasan natin. Yung paglago, pinapaliwanag din dyan bakit yung iba hindi lumalago at yung iba ay lumalago. At pinapaliwanag din dyan yung bakit nangungusap ang Panginoon through parables. Sabi diyan sa Matthew chapter 13 verses 9 to 14. Kasi binanggit po diyan yung may pandinig, makinig, sabi diyan, or makinig ang may pandinig. Mahalaga po 'yun kasi hindi po lahat kasi nakauunawa. At marami pong tao talagang hindi nakakaunawa ng Word of God bagamat binabasa nila ito pero wala silang revelation. So, in conclusion do sa pag-aaral natin yesterday, naintindihan natin na ang atin palang Christian growth at strength, nakasalalay po sa ating relationship sa Word of God at dun sa revelation na tinatanggap natin from the Word of God. So, dalawang salita po yan na mahalaga, relationship and revelation na nagmumula sa salita ng Diyos. Ngayon, pag-usapan naman natin yung training in righteousness na binabanggit sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 at dito naman sa text natin sa 1 Timothy chapter 4 verse 8. Kasi may pakinabang po itong training na ito sa ating pong buhay ngayon at sa buhay na darating. Yun ang sinasabi po nung text natin. At sabi sa Isaiah 54, verses 13 to 14, ako mismo ang magtuturo sa inyong mga anak, sila'y magiging payapa at uunlad ang buhay. Patatatagin ka ng katuwiran, magiging ligtas ka sa mananakop at wala kang katatakutang anuman. So yan po yung pangako ng Panginoon sa atin. Mahalaga siya mismo magturo sa atin. Kaya sa Matthew 11 verse 28 to 29, yan din ang pangako ng Panginoong Hesus para makasumpong tayo ng kapahingahan sa buhay na ito. At may epekto po ang righteousness, sabi sa Isaiah 32 verse 17. Ang bunga ng katuwiran ay kapayapaan at ito'y magdudulot ng katahimikan at pagtitiwala magpakailanman. Napakaganda pala ng buhay ng isang tao na matitrain ng Diyos in righteousness. At naintindihan natin yung nagbibigay pala ng paglago sa buhay natin. Ay yung revelation habang lumalawak at lumalalim yung pagkaunawa natin ng salita ng Diyos, dinadagdagan tayo ng Diyos. Sabi sa Matthew chapter 13 verse 12, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. So kita po ninyo, ang daming naipaliwanag po sa ating noong Matthew chapter 13 verses 18 to 23, yung parable of the sower. Napakasimpleng kwento. Pero ngayon naintindihan niyo na paano nag-ooperate ang Diyos sa buhay ng tao sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, ito na lamang po ang babantayan natin para hindi tayo masingitan ni Satanas. Based on my experience, big deal po itong mga bagay na ito. Unang-una, lagi nating i-check yung attitude natin towards the Word of God. Ako'y bago pa lamang Christian, ang laki.
ang laki ng katanungan ko sa aking isipan eh. Sabi ko sa aking pastor eh, bakit po tuwing mag-aaral ako ng Bible, parang naglalambitin si Satanas sa aking mga pilik mata. Inaantok ako. Ano po, at alam ko marami sa inyo ganyan din ang karanasan. Ano po, kaya na magbabasa kayo ng Biblia, saka kayo aantukin. Ano po, kasi si Satanas talaga, alam na natin, ano po, na i-distract at i-distract po yung attention natin sa Word of God. Pangalawa, ito na po na ako po, no? Experience ko rin po ito. Naging mas busy ako sa mga Christian activity kaysa sa Word of God. Para akong si Martha, ano po yung tinutukoy sa Luke chapter 10 verse 38 to 42. Nauna sa akin yung mga activities, mga gawain, ano po, naging uh, band leader ako, Bible study leader, worship leader, nauna lahat yun eh. Hindi pa pala ako lumalago ng labis sa salita ng Diyos. Ano po, nauna yung paglilingkod, parang si Martha. Kaya ang nangyari sa akin noon, binalikan din ako ng problema kasi hindi pa ako established in righteousness. Napakahalaga po noon. Ano po, nahin natin yung salita ng Diyos. Magpalakas muna tayo sa salita ng Diyos. Ano po, para pag naglingkod po tayo, matibay tayo at matatag. Ano po, isa pa, yung tinatawag na mga cheap substitutes sa Word of God. Isa dyan yung mga man-made beliefs, mga theology, mga philosophy, opinion ng tao. Akala ko Word of God yun. Porque nakakabasa ako ng mga maraming libro. Akala ko Word of God yun, hindi pala. Ano po, alam nyo, nakakatulong din yung iba, pero yung iba po nakakapahamak eh. Ano po, kasi opinion ng tao. Ano po, hindi galing mismo sa Biblia, theology ng tao. Hindi po pwedeng ipalit yun sa salita ng Diyos eh. Mahalaga po yung salita talaga ng Diyos ang ating pinag-aaralan. Kaya huwag kayong mag-settle sa mga cheap substitute. Ano po, yung mga quotes, yung mga opinion ng mga tao, yung mga advices, suggestion, kahit anong ganda niyan, kapatid, pagka hindi yan inline sa Word of God, hindi po yan pwedeng maging kapalit ng salita ng Diyos. At ang dami po niyan ngayon sa social media. Ano po, masarap pakinggan. Ano po, lagi niyong tatandaan, mapandaya si Satanas. Sandata niya yung social media para impluwensyahan yung ating isipan. Kaya pansinin niyo, mas mabibisi kayo sa kapapanood ng mga videos, kung ano-ano pang mga social media, post, ano po, kaysa sa Word of God. Nga mag-iingat po kayo mga kapatid. Ano po, yan ay cheap substitute, ano po, sa Word of God. At panghuli, yung katamaran. Ano po, tatamarin ka talaga eh. Mangyayari yan kapatid, pero ang Biblia ang sabi, if you continue in my word, you are my disciple indeed. You shall know the truth, and the truth will set you free. Yun ang sinasabi ng John chapter 8 verses 31 to 32, kailangan consistent tayo sa Word of God, sa pag-aaral ng salita ng Diyos para lumago tayo. Ano po. So, ako noon, masasakitin po ako kasi akala ko walang kaugnayan yung nilalagay ko sa aking isipan eh. Pero alam niyo po, nung nabasa ko yung Proverbs chapter 4 verse 22, napakahalaga pala ng Word of God. Kung yan ang laging laman ng ating isipan, namumuhay tayo sa pangako ng Diyos at nilalagay natin sa puso't isipan natin palagi yung salita ng Diyos. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, anong sabi ng Biblia? Maging yung ating katawan lulusog. Ano po? Hindi na ho ako masasakitin dahil po sa Word of God. At inaangkin ko po yung pangako palagi ng Diyos sa Joshua chapter 1 verse 8 na lagi tayo magtatagumpay sa buhay na ito. Kaya mga kapatid, ano po, pag-isipan natin itong pag-aaral natin today. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa mga katotohanan ito. Turuan mo pa kami, Panginoon, at i-train mo kami in righteousness. Ang sabi mo, ako mismo ang magtuturo sa inyo. Magiging payapa at uunlad ang buhay ninyo. Patatatagin kayo ng katuwiran at magiging ligtas kayo sa mananakop at wala kayong katatakutang anuman. Salamat sa mga pangakong yan, Panginoon. Inaangkin namin yan today sa aming buhay. In Jesus' name we pray.
Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.